Ang ating salmon tugunan, ang pinagkuhanan ko ng inspirasyon para sa aking reflection ngayong umaga. Kaya lang hindi ako kontento doon sa translation na ginamit. Siguro kung isasalin ko ganito ang dapat sinabi ng salmo. Puso ay huwag patigasin kapag inyong narinig ang kanyang tinig. If today you hear His voice, harden not your heart. Dahil daw sa gutom at uhaw na pinagdaanan ng mga Israelita sa disyerto, parang naging mistulang mga bato ang kanilang mga puso. Alam natin ang Tagalog expression, matigas ang puso. Hindi ho compliment yon pag sinabi sa iyong, napakatigas naman ang puso mo. Pati itong si Moises, parang hindi na rin niya matiis ang kanilang mga reklamo sa kanya. Pero kahit na sinasabing nasubok din ang pasensya ng Diyos sa kanila, hindi pa rin niya sila sinukuan. Inutusan daw ng Panginoon si Moises na umakyat sa bundok ng Horeb at dinala siya sa isang bato at sinabi sa kanyang, hampasin mo ang bato. At ang pinanghampas ni Moises ay ang kanyang tungkod pastol. Hinampas ni Moises ang bato at dumaloy ang tubig mula sa bato. Sa ating second reading, ang sabi ni San Pablo, ang pag-ibig ng Diyos ay dumaloy at bumuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santong kaloob niya sa atin. Sa bandang huli mamaya, tutukuyin natin ano ang nagpadaloy sa biyayang ito. Pero magandang paglalarawan ito nang nangyari naman sa babaeng Samaritana ayon sa binasa nating ebanghelyo. Napansin nyo, nung una, matigas din na parang bato ang puso ng babae. Ang damot-damot nga ng dating niya. Ayaw niyang magpainom. Maramot ba siya? Hindi naman. Mayroon siyang pinupunto. Parang ganito ang gusto niyang sabihin kay Jesus. Bakit ho kayo nakikiinom sa akin? Ibig sabihin, gagamitin ko ang timba ko para sumalok ng tubig, para painumin kayo? Pwede ba yon? Hindi ho ba? Hudyo kayo, Samaritana ako, hindi ho ba? Malinis ang tingin nyo sa sarili ninyo, marumi ang tingin ninyo sa mga katulad namin. At kung alam nyo lang kung sino talaga ako at anong pagkatao ko, baka tinakbuhan na ninyo ako kanina pa. Hindi lang ang timba ko ang madumi, kundi ang buong pagkatao ko. Para bang pinakakadiin-diin ng babaeng ito kung bakit tumigas ang puso niya. Di ba tinanong ng Panginoon, umuwi ka, dalhin mo dito ang asawa mo. Pero sabi niya, wala po akong asawa. Sabi ng Panginoon, tama ka. Tama ka. Wala ka ngang asawa ngayon dahil 5 na
ang nakasama mo at yung kasama mo ngayon, hindi mo asawa. Pinupunto ng babae, pinagsawaan na ako ng 5 lalaki. At may kinakasama ako ngayon na hindi ko asawa. Oh, malinis ba ako sa mata nyo? Parang pinakakadiin-diin niya kung bakit tumigas na ang puso niya. Wala na siyang tiwala sa sino mang tao. Kaya pala siya umiigib sa katanghaliang tapat. Sawang-sawa na siya na pinagpipiestahan ng mga tsismoso at tsismosa, mga intrigero at intrigera na tumatambay sa tabi ng balon. Noong unang panahon, tambayan ang tabi ng balon. Kung papaanong tambayan ang harapan ng mga sari-sari store. Pero kumbaga sa matigas na bato, para siyang hinampas ng tungkod ng pastol habang kausap si Jesus. At bigla siyang natauhan. Kasi itong taong nakikiinom sa kanya, ang siyang biglang nag-alok sa kanya ng kakaibang klaseng tubig o inumin mula sa tubig na buhay na matagal na niyang hinahanap sa buhay niya. Lahat ng tao naghahanap ng layunin at kabuluhan sa buhay. Lahat tayo nauuhaw, may hinahanap. Parang naramdaman niya na kahit pinakasara-saranan niya ang puso niya, itong taong kaharap niya, nababasa pa rin niya ang kaloob-looban ng puso niya. Kaya natauhan siya. Para siyang bato na hinampas at biglang dinaluyan ng tubig na buhay. Anong naging kasunod? Aba, excited na excited siya. Tuloy, iniwan niya yung dala niyang mga banga. Umuwi siyang walang dalang tubig, pero para siyang balon mismo na umaagos. Sabik na ipakilala itong taong nakilala niya sa tabi ng balon. Sa bandang huli, para bang bumaliktad ang sitwasyon. Ang nauuhaw na nakikiinom, aba siya ang pumawi sa kanyang sariling pagkauhaw. Baliktad ang sitwasyon. Dapat siyang magpainom dito sa estranghero na nauuhaw, pero siya ang pinainom nitong estranghero. At ang tinanggap niyang tubig ay dumaloy, hindi lang pumawi sa pagkauhaw niya, para bang dumaloy na isang bukal. Ito yung pinaghahandahan po natin sa panahon ng Kwaresma. Nasa 3rd Sunday na po tayo ng Lent. Pinaghahandaan natin ang pagdaloy ng biyaya na dulot ng pagdurusat, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Kung pamilyar po kayo sa Divine Mercy, kung deboto kayo ng Divine Mercy, alam ninyo yung 3 o'clock prayer. Di ba, pag dapo ng 3:00 ng hapon, may tinatawag na 3 o'clock prayer. At sinasabi nung panalangin, pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay,
walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo po ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. Napakagandang panalangin. Alam niyo po, marami na akong nakitang mga tao na dahil sa masasakit at masasaklap na karanasan, ay parang nanigas na rin ang puso at nagsara na ng kalooban. Ito ang madalas pagmulan ng lahat ng mga hidwaan, hinanakitan, hiwalayan. Ito ang pinagmumulan ng mga digmaan sa daigdig, katulad ng mismong nagaganap sa kasalukuyan doon sa Middle East. Ngayon, isang pindot lang sa computer, parang ginawang video game ang mga digmaan. Nakaupo lang sila sa isang lugar, parang naglalaro. Digital na ho ngayon ang gyera. Yung mga nakikita niyong drones, computer ang gumagabay sa kanila. Pero nagkakamali din ang computer. May isang drone, tinatarget niya ang isang military installation. Doon pala sa lumang mapa, military installation yung lugar. Sa katagalan ng panahon, nagbago yung mapa. Kalahati pala ng military installation, naging elementary school. Kaya yung drone, bumagsak sa elementary school. At instantly, 168 na mga bata ang pinatay. Nagkalasog-lasog ang mga katawan. Kung kayo yon, ewan ko lang kung di kayo mababaliw. Hindi ba titigas ang puso ng mga tao kapag dumanas ng ganyang kalupitan at karahasan na walang saysay? Ganito ang nangyayari sa mga tao dahil sa pagkakadala, sa mga naging biktima ng karahasan na nawalan na ng tiwala sa likas na kabutihan ng kapwa-tao. Kapag naging biktima ka, kahit isa lang ang bumiktima sa'yo, minsan akala mo lahat ng tao masama. Magsasara ka ng isip at puso. Minsan ng mga taong ganyan, kailangan din nilang maranasan ang hampas ng tungkod ng Diyos na pastol para mahimasmasan sila. Sa mga nag-aakala na wala na silang pag-asa, na imposibleng kaligtasan para sa kanila dahil sila'y taong makasalanan na wala nang hinihintay pa sa buhay, hindi ba't parang matinding dagok nga naman ang larawan ng Diyos na nakapako sa krus? Yan ang hampas ng Diyos. Ikaw na makasalanan, lumalapit ka, pero hindi mo maitaas ang ulo mo dahil sa tingin mo, makasalanan kang tao at hindi ka karapat-dapat. Pero hindi siya naniningil ng dugo, kundi nagbubuhos ng sariling dugo. Hindi siya nananakot ng parusang impyerno sa makasalanan, kundi nag-aalay ng sarili bilang pantubos. Yan ang dagok ng pag-ibig ng Diyos.
para mahimasmasan ang mga pusong pinatigas ng sama ng loob. Siya ang magbubukas sa pinto ng langit at siya ang magsasabi sa nahihiyang kumatok, bukas ang pinto, anak. Tuloy ka. Tuloy ka. At uminom ka mula sa sibol ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Dahil ang utang mo, binayaran na niya. Ang pinambayad niya ay sariling buhay niya.